Again, we have learned information sa reports sa digital cyber literacy. So, digital cyber literacy is the ability to understand and effectively navigate the complex and evolving landscape of cybersecurity in digital age. So, digital cyber literacy daw, isang kakayahan natin na unawaan what is digital cyber literacy. At sinasabi natin na what is literacy is isang mo yung idea what is literacy. Wala. So, being literacy is kita as a people, once literate na tayo, kabalutan mo, sa sulat, and mo, basa sa digital. So, kung sa'yo gawas sa screen or sa computer system is makabalutan mo and type, o sulat na. And ang digital cyber literacy daw, once trained na tayo sa balutan, to understand and effectively navigate the whole manage sa mga pagbabago na like sa goes by time, iba sa tuwa is pagbabago din ang tuwa, panahon din. Siyempre, sabay ito ng digital cyber literacy. And involves knowledge and skills related to organized activity online. Correct. So once literate ka, is counter counter atong mga hacker. So, paano hindi makakawala ng computer system. And, implementing best practice for safe. So, kabalo na lang mo pa. Mas ayaw naman. Best practice sa cybersecurity. Essentially, it's about being literate from the kind of matters related to cybersecurity in digital domain. Cybersecurity. So, cybersecurity is the practice of protecting system and programs from digital attack. So, cybersecurity daw is a practice of protecting our computer system. So, let's meaning na makabalot ang counter at mga hacker. These cyber attacks are usually aiming sa access sa computer system, sinundan at mga information or private information about sa pagbabalin. So, tips on how to protect yourself against cyber threats. So, monitor behavior on social networks. So, keep device safe. Understand how best to use password. Ilang may gumamit ang password na madali ito explain. Handle at safe content, like sa mga-vlog, nililang nga sa vlogger ka, hindi ko rin ako. Ibuong rotation about sa online pagka na sorting na kung sige lang at pagkakala lang. Kasi natanaw rin ang hacker or mga consider safety for the future. Next is cyber citizenship. So what is cyber citizenship? It's an old value that is now applied for new medium internet. This refers to be responsible when using internet. So, what's a cyber citizenship? That is, dati naman yung natin digital cyber literacy 2000 pa. So, i-apply ang ating natunan dati sa bagong laro. So, dili kayo nga, nakabalot na dati what is, kabalot na sa mga quality sa cybersecurity, is-apply na ito sa inyo. Dapat, ato sa inyo is to sa inyo, kung dili man ninyo nga, kayo dati sa mga about cybersecurity dati, is i-apply nyo sa inyo, kung nakabalungan, dapat na siya mas pasipit for the safest meaning ng cybersecurity. So, ways on how to do a cyber citizenship. Be careful and critical for what you post online. Dito magpataka o post sa Facebook, di ba? Right? If you have a problem with someone, with the person who is posting your exposure. So, kami kapala naman ka. Taan nyo, uso naman nyo nowadays. Dati kasakit tayo sa katawa. Pag ito, ano siya, relation ng video na. Next is use the internet to help you with your schoolwork, but really to that. Sources you use and critical analyze everything you search. Right, so kabuli mo siya, no? Use the internet purposely to learn more if you are interested. And make sure you verify information before you share it or use it in your
project, and give up certain information only. Don't answer questions that make you uncomfortable. Always told that reliable adult, if you want to meet someone, you know it through the internet. So, natay, may kami sa through social media is ay sa nagdasal ng mga parents o kanina nila sa ligaw ng mga kagawa na may kami na kaya yung tao. Always be aware of copyright laws and be ready to remove an article or parts about it. Those are how to be a good cyber citizen. So that's all my topic. My name is Jenny Delonia, and here's the conclusion of report from Mr. Ray Cardoso. So, proper etiquette. Number one, make sure you have the correct address, correct link, and you are sending the information to the right person in doing it online. So, kung you know, we use online platform, so make sure yun na ato yung siya make sure yun na correct yun ang ato information no, when we send information sa mga sa person tayo mag-send ko kay Joy information, so make sure yun na kung ako ang i-correct ang ako ang address or ako ang message sa pagpaabot sa iya kay para dili siya ma-misunderstanding ali or should I say dili siya masaag when ako siya tagalog sa ako ang address, so nga na siya. So number 2 is check information before sending or posting a message and avoid false statement of information on the web. So kung dyan no, kailangan dyan no when we sending a message to everyone or to the person, kailangan dyan nga i-check muna natin no, i-check muna natin if okay ba niya or okay ba ang ating statement or di ba siya mali. Nga na, gali ako siyang i-check. Wala naman kayo siya sa ato, ano ka na, sa corona o, sa butabo na kayo siya sa ato, like, wala naman ta, pro naman kayo ito mga social media, gali ito mga social media, nga na. Yes. So, number 3 is, reread what you wrote to make sure it is what you want to say and the other person will interpret it the same way. So, kung ano daw nga, ato adjong i-reread utro kung sa ato ang itutang niya sa ato ang website or mag-post man galit ta. So make sure you know nga ato ay siya tarong ang tarong or basahon ang tarong ato ang i-read para dili ma-misinterpret sa tao nga atong senda sa ato ang information o sa ato ang message. So, okay? Next, number 4. Keep your comments clean and don't confront others online. So, kung ano yung kayo siya, no? Sabot-abo na kayo siya, no? When we use online, labi na karon sa mga social media, labi na mga comment, di ba? So, kailangan dyan na ito, ang mga comments is clean, ganit ka na siya. O, mga positive comments, ka na dili ka mag-confront sa others na mga comment na, ay, ani na, dapat dili, ani, dapat, ani, ana. Nga na, ganit. Yes? Okay naman yun naman. So next is keep your personal and friends information private. So kanito daw pinaka-prior dun ng mga private. Privacy is privacy, diba? So kailangan po nga ato kung i-respect ang ato ang mga privacy lalo na sa ating mga friends, sa ato ang mga kaila, sa ating mga information kay wata kabalo kasi ma-hack ba nila ang accounts or kung sabay makita mo, dili ma-privacy gani, kailangan dyan na keep your privacy. Dili na ito siya ihatag o bisan kinsa na wala kaila. Yes, isa kuya pa mo. Ano lang. Privacy is privacy ba yan? So, next is, watch out for spam and other forwarded emails and never reply to them. So, kabantay mo, makalit na lang o kanina ibang message sa inyo mga emails. Nga na ganit, di ba, try na tamo yung anak na yung mag-message na wapakapalo o kung sa bani. So, kuhan dyan tanong na i-watch out yun ako o tarong or spam ba ni siya or ano dapat ko ano ka na kanin educated sa mga inan mga kusta. So, next is, if you are going to write something personal or private, think twice because messages can
sa ato ang sa ato ang isig ka tao, sa ato ang send ko sa iya ka mga private. So kailangan dyan na ito mo i-check no kay para dili jud siya misdelivered or syempre na-message si iya o na dili niya masabtan niya magbalik siya sa ako yung una ko nasabtan diba dili mo makasinabot no so kailangan dyan daw nga kung na siya ko at na they think twice din nato siya before ta mag-send o na ng mga informations private ka or social media platforms. So next is adults should monitor kids messages. So karon no pro naman gid kay sa tawo ng mga bata na mga gagmay. Pro na ba kay sila mga social medias nana. So dapat din as adults dapat mga suon baron na pwede may suon nga alit tayo mga social medias nana. So kailangan po nato sila i-monitor gani kay kabalog kung saan ilang na pangbuhat nila sa ilang social media, kung saan ilang na pangbuhat. So, dapat din as adults, so ato po silang i-monitor sa mga social web. Tinuod. So, next is, next topic is computer traits and fixing solution. So, dili na po natin siya mabalaan sa ato ang mga computer o unsa ba ang kailangan nato mga to. Number one is install antivirus software. So, sa ato ang mga computer, sa ato ang laptop, di ba, naabit tayo mga antivirus, di ba? So, ngano mag-install ng antivirus sa ato mga computer, sa ato mga laptop. Kay sometimes kuan manggod makurap manggod ang files pag naay virus imuhang computer. Makurap ang mga files wala kay antivirus. Siyempre itahay na kay computer, pasla kay ito USB. Makakabalo ang USB na ay Virus. So kunya imuhang computer is walay antivirus. Naa siya possibility nga makurap ang imuhang mga files na nasa sulod sa kuan sa computer. So need yun nato siya mag-install ta og antivirus software. So next is ensure that the antivirus software is up to date. So naapod siya sa antivirus di ba na sa computer antivirus. So syempre
nila ito no, ato ganing limitahan ang pag-access sa mga end users kay para ang system is secured siya, di ba? Dinitita ko pagkakakaw ka na ganing visit sa bisag asa or sa ganing sakuna. So, mauna to ako ang report of thank you. So, from the word cyberbullying, who can give me the idea kung saan word na cyberbullying? Who can give me? Tiffany, cyberbullying, who yun sa cyberbullying? Cyberbullying is kaya bully ka sa God, sa ibang musik ka, Social media. social media. Okay, thank you. So, cyberbullying is or cyber harassment or online bullying is a form of bullying or harassment using electronic means, usually minors in a school setting and has become increasingly common, especially among teenagers. So, tama itong ni Giovanni na cyberbullying is using social media or ganang mag-bully ka at social media, matawag ka sa. So we have here the two types of cyberbullying. So the first one is internet trolling. So internet trolling is a destruction or intentionally provoke and offend others. So sa internet trolling is from the word internet, dili na kumakuha ang bullying nga through internet, like example sa nakikaaway. Then mag-post siya o mga buwad o negative comments about sa imo. So muna siya ang ginatawag ng internet trolling. Ano ikaw? Isawa siya ni kuha ko siya ginagawa then mag-comment siya negative comments about sa imo. Muna siya ang internet trolling. Yes. The second is cyber stalking. Stalk a victim and post a credible claim to harass others. So, ang example sa cyber stalking is like blackmail. Mag-post siya o mag-post siya mga bastos. Kaya itong gamitin mo identity. Gamitin mo identity para malapot ka, para ma-harass ka. Muna siya ako sa cyber stalking. So, next topic is the research and data protocols. So, when researching and collecting data from the web, avoid plagiarism, which is the act of taking someone else's work and presenting it as your own. Plagiarism is unethical and can bring you in trouble. So, 10 types of plagiarism. So, the first one is the clone plagiarism. So, sa clone plagiarism is ka mag-copy bitaw siya, magkuha siya na information sa internet pero ginakopy niya word by word. Wala siya sa clone plagiarism. So, our previous plagiarism is kung ang clone plagiarism is word by word yung pagkuha sa information instead yung own, and sa remix plagiarism is yan i-paraphrase. Wala siya, sa remix. So, the third is Control-C plagiarism. So, Copy and paste. Saan ang copy? So, the fourth is hybrid plagiarism. So, hybrid plagiarism is nasa gigamit na two ka web. Like example, mabuha siya, mag-search siya information sa Google, mag-search ita sa CC. Then, i-combine niya ang information na nakuha niya sa Google, nakuha niya sa CC. Wala siya pasal sa hybrid plagiarism. So, find replace plagiarism. So, ang dili sa find replace niya, like example, kung nakuha siya pero inara siya, inalaki niya sentence or word na ilang ginalaki na para di makita na siya. Ano na ito sa find replace plagiarism. So, recycled
Sundog. Pati yung mga word by word hapon. Pati yung mga So, ang retweet plagiarism is paper includes proper citation but released closely to the text, original wording, and or instructor. So, retweet is para sa gap na to sa replace na plagiarism. Para siya ilagay para hindi na sila kalita sa inyo. Unsay kalahian sa control C plagiarism o clone? Feeling na ko kayang sa clone kay is kanang sundugon ni mga identity sa isa ka tao ba sa social media. Nga mugawas na dayon nga ikaw. Oo. Mugan itong sundugon ni mga identity sa isa ka tao sa social media mo nang ang mugawas is mura nag ikaw to nga tao. Mutara ng clone. So, that's From this is I am here from Tomoyo, and this is the continuation of the report of Miss Herona. Okay, how to evaluate a website. So, tanan, kabalo lang mo mag-evaluate sa website. Sa web. Kung kabalo lang mo, pero nagya po yung mga doubts or nagya po yung mga panalidia kung how to properly evaluate website. So first is open the website. So siyempre, open the website na ito ang pili. For example, ito nga ito ang magpunta sa Chrome. So next, SkimRead. So, ang SkimRead, ano siya ang mag-open na sa website, basta mo to, gamay lang doon yung magpahapyaw lang nabasa sa website. The next is look for answer to your question. Moto, pag naman is SkimRead, basa-basa, makita niyo yung mga makita na answer. So, sa number 4, consider the credibility of the author or website. So, sa website, hindi naman sa website kay naay mga website nga pwede ma-edit. Anyone can edit. So, kinahanglan na ito na i-consider ito ang credibility sa author na kinsa gyud nagbuhat gyud ana original. So next, consider the purpose of the website. So syempre kung magpunta website kinahanglan atong ang purpose gyud ito unahon gyud about sa atong planning, sa automotive mo gyud siya ang i-consider. So next is look for the date. Oh, na may bandog nga dugay na i-publish. Tapos di na tayo dili na updated ang mga mga ideas or mga information na natiya. So next, so mga itong 6 ka how to evaluate website. So next is integrating digital cyber literacy into the curriculum. So first, use an interactive whiteboard to design and deliver lessons. For example, kining ato ang Whiteboard. ato din nga kung sa pa kanang sa elementary nga ginabutangan na siya og mga puzzle nga na kay para dali ra pod kanang decoration para dali ra pod nga masabtan or dali ra ma-identify sa imong estudyante ang imong gusto ipasabot sila ha. So next, allow students to maintain blog, wikis, web page related to their learning. Oto. Kinahanglan mangita as a teacher, mangita ka og kanang mga blogs or mga information na related ra pod sa ilang level or sa ilang lesson nga imong gitudlo. Kinahanglan kanang maong gyud sa gustong may pasabot sa ilaha. Then next, engage in email, video chat exchanges with students. So kini, mali siya nga to libuat ganina nga kini mag-online class. Mali siya. So gamit niya po tao kanang internet o kini digital. Digital literacy.
So, mali siya pag-apply, mali siya niya ko, ginalaw niya. Kanang advanced na ta, or makasabay na ta sa kinahanglan sa learning. So, the way of teaching and learning. The next, utilize storytelling media to allow students to create and publish stories. So, utilize storytelling media to allow students, muna siya ang kato. For example, YouTube, na siya, i-post nimo, mag-video ang estudyante, para i-send niya, magbasa, mag-story siya dito about sa iyang life, or magkuha siya stories niya na gikan sa mga storybooks na para ma-enhance ba or ma-evaluate din asa din tama na imong estudyante sa nibawaan niya pag-abot sa digital literacy. Like journal. Oo, yes. So next, number 5, set up a blog site, webpage, Yahoo, or Google Group by post weekly discussion question for students to respond. Muna siya, Google Classroom, muna siya. So, example na siya, Google Classroom, na FB page, Yahoo, muna siya. Pero ang kasagaran din natin nga guys, Google kasi karoon din yung kabinas natin sa college. So, next, use video cameras to dramatize stories, record specific experiments, and expose students to video editing software to create video production of learning. CapCut, kining Adobe nga video editor, kining Canva, muna siya. Kinahanglan nga ang estudyante gyud nga matuluan o ma-expose gid sila sa kanang digital literacy, kanang how to use properly the websites or the tools and para ma-enhance silang dugang silang learning. The next, engage students in discussions on how and why various video work well to showcase learning. In engage students discussions, muna siya kung learning mungkin online class. O itudluan sila kung sa akong pag-access para makuha niya ma-showcase ilahang learning. Next, 8. Thinking critically about the medium used to present a message is too important as the message itself. Kinis niya kakuan, kunwari ka mag-send mo sa GC o YouTube nga link. Kinanglan nga, inyong YouTube nga link inyong isend sa kuan is ang iyang video niya like language. Kinanglan nga kanang ako sa bata masabtan din niya na kunwari ang bata hindi pa kayo kuan. So ang gamit ito mother tongue, local nga language. Kaya para yung masabtan sa estudyante ang imong gusto ko di pasabot o kanang sulod ato nga video nga hindi i-send sila or hindi pa present sila ha. The next, number 9, require an e-portfolio that would compile their outputs, project messages, and photo documents to group activities and investigation online. So, ano, e-portfolio. Diha na i-upload sa mga estudyante ang ilahang mga outputs nga ipabuhat mo sa ilahang kay para ma-compile nila. Kung isa mo sa rason nga mga e-portfolio kay wala ito nata sa digital literacy, tinanglan nga ang kuan is gamit din ka og kanang mga technology or advanced technologies ng mga kuan like mga websites. The next and the last one, allow students to use digital tools in class to complement their learning, especially during group work and concept reporting. Kini, one, PPT, Word, PowerPoint. Kinalan din niya, kini, group activity, kanang reporting siya. Muna, i-allow yung estudyante
digital tools. So, that's all. Thank you. And